Ang Voice of Youth rules na inyong maririnig ay narinig na ninyo before pero na-modify ko. Ang inyong maririnig ay hindi base sa libro o sa school, sa theology, sa AUP. Ito ay based lamang po sa aking karanasan. 2 Corinthians 7:1. Kailangan po natin ma-experience ang holiness o kabanalan during evangelism effort nagsisimula and hopefully tuloy-tuloy sa buong taon ng ating buhay, hindi lamang po yung Voice of Youth. Ito yung pinakamataas na holiness na maranasan ng isang Christian, yung nakikisapot sa gawain sa pagliligtas ng kaluluwa. Daig nito yung pagsimba lang o kaya pananalangin o kaya pagkakaroon ng part sa ating program every week. Ang evangelism effort ay it's a lifestyle evangelism. Hindi lang tuwing BOY ka banal. Hindi lamang tuwing Voice of Youth ka nagiging active. Dapat buong buhay mo ikaw ay active. That is holiness. Secondly, na natutunan ko ay you don't have to compare past BOY sa experience ninyo ngayong present. Dahil mayroon kang matutunan na hindi mo natutunan sa nakaraan. Tama? So, hindi pare-parehas. Kasi maraming beses na na-compare. Nung ako'y nag-BOY, merong grupo doon sa Bulacan, sabi nila ay mahina kayo, mas magaling yung BOY last year. So, kahit anong gawin mo talaga, meron na silang preconceived idea na hindi talaga uubra anumang effort mo dahil meron silang mas magaling yung nakaraan. Yun po ay hindi dapat mine-mention. Dahil mahirap ikumpara ang sarili sa iba. Tama? Mahirap yan. There is treasure in each person. Kaya huwag tayong maging choosy kung sino yung kapartner natin o kasama natin sa Voice of Youth. Pwede mo silang kausapin lahat, walang iniiwasan. No? At kung ang inyong pagsasama at pagpapartner ay wala kayong natutunan sa isa't isa, kinakailangan nyo ng improvement. Huwag ninyong waste yung inyong time sa isang tao na hindi naman kayo natututo o kaya wala kayong naituturo o kaya kabulastugan lamang inyong pinag-uusapan sa buong BOY. Another thing is, pinakailangan natin i-avoid yung addiction natin sa cellphones. Lalo na sa mga laro. One time, nag-Voice of Youth kami sa somewhere there in bandang Antipolo, yung mga youth. Eager na eager sila. Sasama kami, pastor, lalo na yung mga lalaki. Tapos binabukasan, kita ko mga pula lahat ng mata. Pagkatapos pala ng BOY rules na discussion, nagpunta sa computer shop at nag-Dota. Kasama ka ba doon, Albor? Pulang-pula yung mga mata, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanila. Pagkatapos nilang marinig, parang wala lang. Tsaka yung mga Korean movies and shows, TV, at saka secular songs, huwag nyo na muna ituloy dahil baka masira yung gawain. Okay lang naman siguro na hawak-hawakan yung cellphone nyo pag mga kailangan, pero kung ito ay ma-impede na yung inyong part, o yung inyong study, o yung pagbabasa nyo ng Bible, o kaya pag-visitation nyo, o kaya pag-iisip ng mga kaluluwa na sino pa kayang ma-invite, iba yung nasa isip nyo. Paano ba mananalo si Lancelot? Diba? Hirap yon. And also, yung mga Bible nyo sa bahay, dalhin ninyo para lahat ng inyong maririnig gabi-gabi, maging sample kayo sa mga kapatid. Buksan ninyo inyong mga Bible, meron kayong ballpen, at binibilugan ninyo ang inyong mga Bible para matandaan ninyo yung mga sinasabi gabi-gabi ng mga doktrina. At sa ganon, hindi na kayo maliligaw pagka tinanong kayo nasaan ang utos tungkol sa ikapo, tungkol sa Sabat, tungkol sa kabatayan. Meron kayong maisasagot sa inyong classmate o co-worker na nagtatanong sa inyo someday. Kapag kayo naharap sa isang sitwasyon
hindi ninyo maipagtanggol ang inyong pananampalataya kapag kayo natanong ng ibang relihiyon. Di ba? And then, 1 Peter 3:15, kinakailangan lagi kayong ready sa pagsagot. Kapag kayo nabigyan ng schedule, make sure na mag-comply kayo. Ano man ang part ninyo, ito man ay sa panalangin o kaya ay sa welcome remarks, dapat ay kayo ay darating. Huwag na hindi kayo darating. O kaya wala kayong pasabi kung meron kayong emergency. Maliban na lang sa music. Kasi may mga tao na gustong-gusto kumanta pero yung kanta ayaw na ayaw sa kanila. Tapos nagdaramdam pagka hindi binigyan ng part dahil bakit daw hindi sila pinapakanta para naman daw sa Panginoon. Totoo na para sa Panginoon. Pero ang mga nakikinig ay hindi lahat para sa Panginoon. Tama? Pupulaan tayo eh. Ganito pala sa Adventist. Grabe, mga sintonado pala yung mga tao dito. Pero sabihin mo, bakit? Para naman sa Panginoon. Yung para sa Panginoon, para lang yun sa mga kapatiran, na mga hindi pa na-convert na. Naunawaan tayo kahit gano'ng tayo kasintonado, paawitin natin yan. Dahil para talaga yan sa Panginoon. Pero when it comes to evangelism, huwag nyo na ipagpilitan, kinakailangan nyo talaga ng may magandang boses sa pag-awit at saka pagpapaawit. So always be prompt sa ating mga binibigay na schedule sa atin. Proverbs 11:25, a call for sacrifice. Avoid natin yung excessive sleep. Dapat 8 to 10 hours, yan ang sleep natin. Pero yung pangit din yung kukunti yung tulog. Dapat, anong oras yung curfew natin? 11 ba? O 1? Dapat may curfew tayo kasi para sa gano'n yung Holy Spirit sa atin ay manahan, kinakailangan healthy yung mind natin kasi gaganap tayo ng program natin o kaya ng part natin tapos dukang tayo kasi antok tayo. Nakaduk-duk tayo. Halimbawa, nagka-sermon si Kim, nakaganon tayo. Huwag na huwag kayong duduk-duk pag may nagsa-sermon. Pangit, mga kapatid. Hindi yan bagay sa isang manggagawa. Dapat tayo lagi ay nakatutok sa ating pinapakinggan. Kahit di mo maintindihan, at least tumutok ka. Kahit lutang utak mo, tumutok ka pa rin dahil yung nagsasalita na-inspire pag nakatutok ka, titig na titig si Albor sa akin. Diba? Nagkakaroon siya ng sense na maganda pala yung sinasabi ko. Pero kung lahat nakadukdok na, sabi ng speaker, gusto ko nang matapos, hindi ko lang alam paano tapusin. Huwag din masyadong matagal maligo. Yung isang oras kung maghilod ng libag. Sa bahay nyo na lang gawin yun pagkatapos ng Voice of Youth. Ipunin nyo na muna yung libag ng konti. Nang sa ganon, mas marami pa tayong oras. O kaya yung araw-araw naglalaba. Kaya dalhin nyo na lang yung mga damit ninyo, ipalaban nyo na lang sa laundry, isang beses lang sa loob ng DOY. Dalhin nyo talaga lahat ng damit ninyo. Huwag kayong maglalaba. Dahil naranasan ko yan, araw-araw naglalaba yung mga kasama ko. Wala nang visitations na nagawa. Yung iba naman, umuwi ng bahay kapag merong mabigat na gawain sa Voice of Youth. No, general cleaning tayo kasi magsasabado na. Kinakailangan maayos yung church. Tagdal yung mga mamaya-maya may lalapit ng pastor, uwi lang muna po ako. Oh, ang galing ng diskarte, di ba? Pastor, uwi muna po ako kasi may inuutos mo si nanay, baka po magalit sa akin. And then also, avoid staying up late with conversations na hanggang 1 to sawa. Dapat, ano tayo sa curfew time natin, hindi tayo magpapadaig sa kaaway na tayo ay natutokso ng pagpupuya dahil ang bunga na to ay katamaran. Tama ba? Masarap magtamad-tamaran. Mga kapatid, alam niyo ba yan? Yan ang pinaka-masarap gawin sa maghapon. Magtamad-tamaran pagka tayo ay pagod. Pero kapag tayo malakas at inubos natin yung oras natin sa pagpupuyat at kwentuhan, tatama rin tayo kinabukasan.
nanghawa pa tayo ng ating kapwa. Buti na lang na umuwi na lang tayo siguro kung araw-araw tayo ay nangahawa ng katamaran sa ating kapwa. Kaya pag tayo mag-visitation, lahat tayo ay dapat ay mag-visitation sa oras ng ating visitation. Mahirap yung may naiiwan. Parang last time no, may naiiwan doon sa tuk-tuk. Nag-uusap ng mga bagay na kilakilabot. Alam natin yan, yung hindi gigising, no? Tapos, pag wala na lahat, pahintuhan na tayo, tara. Hirap yun, mga kapatid. Hindi maganda yon dahil irresponsible na manggagawa yon. Huwag kayong maalis nang hindi kayo nagpaalam sa inyong leader, sa inyong partner, o sa inyong AY leader, o kay pastor. Dahil lahat natin kayo, nasan si kaya atin ano? Ba't pastor, bumili lang naman ako Kahit bumili lang kayo, nasa pangalaga kayo ni pastor, ng AY leader natin, o ng matanda dito, kinakailangan nagpapaalam kayo. Nang sa ganon, ay okay. Kung dyan lang naman sa kanto, sa tapat, okay lang naman, mabilisan. 1 Thessalonians 5:22, avoid the appearance of evil. Huwag kayong masyadong clingy, touchy, na hindi naman kayo magkaano-ano, kaya kahit magkaano-ano kayo, kita niyo si Loy, hindi man niyayakap si Lovely, hindi ko nakikita inaabang ako pa. Kasi si Loy, alam niya yung tinatawag natin na delikadesa, no? Lalo na kung hindi mo kaano-ano, Albor, di ba? Kaya naman si Albor malapit sa mga babae, hindi yan palahawak din. Kasi may mga lalaki talaga na palayakap, palahawak, nami-misunderstood sila ng mga nanay o ng mga visitors. Nung kami noon ay nasa sa dagat, nag-BOY dito sa Lampas sa Mindoro, sa Romblon, ay nabalita yung isang miyembro at saka yung isa pang miyembro nagpupunta doon sa dagat, madaling araw, tapos gabi. Kasi si Jesus daw mapunta sa dagat, madaling araw. Nagkukwentuhan doon sa tabi ng karagatan. Yung buong barangay pa naman, mga marites yan, paglalo na sa liblib, di ba? Talaga naman ang balita, pumutok. Ngayon, nag-invitation na sila, invite na sila, wala na, pumupunta dahil, nagpunta lang naman yung mga yan para mag-date-date dito Kaya nauso na yung tinatawag na voice of love. Hindi na siya voice of youth. Maganda naman na dito nyo makita yung kapartner nyo sa pananampalataya nyo sa maging asawa nyo dahil kapag hindi, kayo ay mahilig sa gawain tapos na pangasawa nyo hindi mahilig sa gawain, someday, sa ngayon halimbawa okay lang pero someday darating time anong ginawa nyo? Umalis ka na naman, di ba? Lagi na lang kayong pangaral, sinong kasama mo? Kung ang kasama mo ay mahilig sa gawain, umalis din, hindi kayong dalawa aalis, kayong mag-asawa. Hindi ka na questionin kung saan ka galing, anong ginawa mo sa church, tapos na yung simba, bakit ang tagal ninyo, di ba? Kailangan kung mahilig ka sa voice of youth, piliin mo din yung mga pangasawa, mahilig sa voice of youth, mahilig sa gawain. Another thing is, as much as possible, walang angkasan sa motor ng opposite sex. Dahil isa din na naging issue yan sa aking karanasan, yung dating district pastor na naka-assign doon sa amin ay binata. Ngayon, sinusundo niya lagi yung AY leader, dalaga, na issue sila sa church. Ang ginawa ng district pastor, nilipat sa ibang church at pinag-asawa na ng CLC. Dahil yung district pastor nga napapalapit sa mga babae, naghahanap ng maliligawan. Kaya avoid it as much as possible, maliban kayo magpinsan, o kaya ay magkapatid, o mag-ama, mag-ina. Pero kung kayo po ay medyo iwasan nyo as much as possible. Walang ligawan during BOY. Rebor, ha? After, pwede. Ha? After, pwede. Pagkatapos, Sabado night pa lang. I love you na agad. Nakita ko yung alam niyo sa AUP maraming ganyan, no? Pag nag-voice of youth, punta sila somewhere, doon na sila may in love. Kasi sila yung nagkakatuluyan.
Maganda makita na yung iyong minamahal ay nasa gawain. Okay? Avoid indifference. Ano ibig sabihin nun? Mahirap kausapin, hindi sumasagot, o kaya iwas ng iwas. Yun po ay masama. Di ba, nakwento ko na yun sa inyo last time, meron akong nakasama na nag-voice of youth. Sama-sama ng loob ko kasi masyado siyang pakialamera, babae, nagpapastor. So, kinakausap niya ako sa bitana, ang ginawa ko sa bitana, dahan-dahan kong sinara, parang sarcastic ako, no? Sarcastic. Galit na galit siya. Pumunta siya doon sa sabi niya. Ang napopoon sa kapwa ay mamamatay tao. Lalo po the university, yung nga. Pagka kayo indifference, mahirap kayong kausapin, hindi kayo approachable, mahirap na gawa sa gawain yun, mga kapatid. Na kayo pa yung kakamayan ng mga bisita, kayo pa yung kakamustahin. Dapat kayo na mismo yung mga kamusta, kayo na yung kamusta na po kayo nanay, kamusta po yung napakinggan nyo kagabi. Ganun dapat yung usapan. Hindi yung kayo nag-uusap, tapos hindi nyo kinakausap yung mga visitors. Sa gabi, kalimutan nyo muna yung mga kausap nyo, kausapin nyo yung mga nanay, yung mga lola, yung mga bata. Iparamdam nyo sa kanila na sila ay very much important sa church na to. Na sa ganon, babalik sila. Diba? Since diyan naman talaga magaling ang masinop, diba? Manghuli ng kaluluwa. Parang mga kalapate, Homer, ika nga. Avoid over familiarity and respect others. Kapag sobra ng pamilyar, minsan yung biro ay sumasagad na, wala ng respeto. Medyo pangit yun, pakinggan, pangit makita. Kinakailangan, alam natin yung limitations, tsaka yung professionalism natin. And also, master your own emotions. Huwag kayong magpapadali sa inyong emosyon. Masyadong maramdamin. Nabiro lang ng konti o nakanti lang ng konti, iiyak na, uwi na sa bahay. Ayoko na mag-voice of youth. May kasama kami noon, hindi kumakain ng gulay. Ang ginawa namin, puro gulay ang niluluto namin. Umiyak siya ng umiyak. Sabi niya, ayoko na mag-voice of youth, puro na lang gulay ang ulam. At sabi ng coordinator namin, eto yung pamasahe, umuwi ka. Diba? You really have to adjust. Kung ano yung ayaw mo, makiramdam ka sa buong grupo, maaaring baguhin mo yung ayaw mo kasi baka yung ayaw mo, yan ay makasira ng gawain ng Panginoon. Huwag ninyong pag-uusapan yung kasiraan ng iba, kahinaan ng iba, o kapananampalataya, o ng leaders, but instead, talk the power of God to certain person. Siguro kung kahinaan nyo, bawa, kahinaan talaga ni Pastor yung pagdahil. Grabe. Kaya matabayan. No. Pero kung kahinaan man yan, bibigyan nyo naman ng positibo na someday magbabago din yan. Bibigyan niyo ng Panginoon ng sakit. Magbabago din yan sa kapangyarihan Panginoon. Pag-pray natin. No, tatapusin nyo sa ganon na may positibong, bawa siniraan nyo sa umpisa, sa bandang huli, tahiinin nyo yung sira. Baka kasi mapunta kayo sa impyerno eh. Akala nyo banal kayo. Pupunta kayo sa impyerno, pala paninira ang ginagawa. Bigyan nyo ng positibong pananaw kasi ma-implant sa isip ng taong yon na merong kapangyarihan ng Diyos bumago ng ating kapwa. Matthew 18:15-17, paano i-handle yung away sa Voice of Youth? Misunderstanding. Ang sabi doon ay lapitan mo yung kapwa mo at kung mo lang sabihin sa iba, directly sabihin mo sa kanya yung against mo sa kanya. Diba? Huwag na natin sasabihin, alam mo si Lovely, grabe ang kanina. Grabe po mamuk. Ano yan, pinupula ako sa kaya. Hindi, lapitan mo lang si Lovely. Alam mo Lovely, hindi nasaktan ako. Alam ko mali ako, pero nasaktan ako sa ginawa. Ganon ang sasabihin nyo, di ba? Constructive criticism, tumanggap tayo. Titignan natin kung yung sinasabi ng kapwa sa atin ay paninira lang sa atin o gusto lang tayong ituwid na may pag-ibig. Kagaya ng message kanina, 6:30 na Bible study kami online. Yung salitang judge not,
Huwag ka humatol, sabi sa Bible yan. E paano paalalahanan yung kapwa mo na mali siya? Kinakailangan sabihin mo sa kanya na umiiyak ka halos sa damdamin mo na ayaw mo yung nakikita mo. Dahil kahinaan niya yun, maaaring palakasin mo siya, sabihin mo sa kanya, ma-overcome mo yan. Last time, may kausap ako dito sa isang church. Sila ay magka-live-in, naghiwalay. Nag-usap ko. Ilang oras kami nag-usap, nag-pray. Napaka-ganda ng usapan. Nung uwi na, palis na ako ng church. Nakita ko yung lalaki, may hawak na sigarilyo, naninigarilyo. Sabi ko, ano yan? Tigil-tigilan yan. Sabi ko, kakatapos lang ng ating counseling, tapos naninigarilyo. Kinakailangan ay merong pagbabago na makikita sa atin pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, meron dapat pagbabago na makikita sa atin. Avoid spiritual jealousy. Galing-galing naman kumanta ni Pastor Yung. Grabe, pag kumanta, nababasag yung salamin ng masino. Nagsiselos na ngayon kasi magaling si Pastor Yung kumanta. Joke lang yun, ha? Minsan, nagsiselos tayo sa galing ng iba, sa pagsasalita, sa galing makisama, sa galing tumayo. Tapos tayo hindi. Kinakailangan ipag-pray natin yung kay Lord. Sa halip na magselos tayo, gawin na lang natin siyang inspirasyon. Sabi mo, sister, ano ba yung technique mo? Bakit ang galing-galing mo sa Bible? Alam mo sagutin yung mga tanong. Kesa siraan, galing-galing yan sa pulpito, pero walang hiya naman yan sa labas. Diba? Sa halip na siraan natin, pagselosa natin, tanungin na lang natin, maging inspirasyon natin siya, na kahit siya nagkakamali, at least meron siyang magaling. Di ba? Sa ganitong part. So, meron tayong different personalities, pero hindi ito excuse para tayo ay gumawa ng pagkakamali na sinasadya. Jesus is our example, hindi ang ating sarili. Another thing is, do not kill ideas or statements or suggestions. Bawa, mag-board tayo. Sabi ni Albert, Pastor, magpatay tayo ng Jollibee sa 4th floor. Ano ka? Wala ka bang utak? Huwag mong gaganunin. Sige, ilagay natin yan sa agenda. Okay, Albert, ipagtanggol mo, bakit kailangan natin magtayo ng Jollibee sa 4th floor? Sabi ni Albert, para may kita po masinop siya. Imagine. Nagkaroon tayo ng Jollibee dito tapos magre-renta sa atin. Ang point ko dito ay, lahat ng sabihin ng ating kapwa, huwag natin agad babarahin. Hayaan mong express niya yung kanyang idea. Baka maliwanagan siya pag in-express niya yung idea niya. Sasabihin niya, ay, huwag na lang pala, mali pala yung sinasabi ko, di ba? Kaysa yung kukontrahin mo agad, masasaktan siya. Tumahimik ka na lang kaysa sigawan mo yung kapwa mo. O kaya ipagtawanan mo siya na parang sarcastic na pagtatawa na nakakasakit, na dinadown mo siya. Nakikita po tayo ng Panginoon, nakikita tayo ng tao. Tayo ay nakakasakit. Be sensitive sa Holy Spirit. May sinasabi ang Holy Spirit sa atin. Sa bawat circumstances na nangyayari sa voice of God, maganda man ito o masama, may sinasabi ang Holy Spirit sa atin. Sabi ng Panginoon, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kaya kung hindi kayo magaling magsalita, pero na-assign kayo, alalahanin ninyo na hindi sa ating kakayanan, kundi sa Holy Spirit. Hindi sa ating galing, kundi sa Holy Spirit. Lagi tayong willing matuto ng bagong skill. Dapat meron tayong teachable spirit. Kung sasabihin na, alam ko na yan, Pastor, kung makuturuan. Alam ko na yan, Pastor, tumahimik ka na, ikaw patuturuan ko. O kaya, alam ko na yan, narinig ko na yan, Pastor, nakaka-boring ka. Huwag ganon, dapat lagi tayong teachable. And then, we should commit without backing out. Pag nag-commit tayo, huwag na tayong magdadalawang isip. Ba, nakuha tayong speaker, tapos sabihin natin, ay, ayoko na pala mag-speaker, Pastor. Dapat, huwag na tayong mag-back out. Tuloy-tuloy lang natin. We have to pursue holiness. Avoid non-religious activities. Bawa, magbibilyan tayo dyan sa labas. Pagkatapos ng visitation, makikita tayo. Hindi ba yun yung nag-pray sa atin doon? Tingnan mo, galing yung humarap mo.
Hindi naman masama ang bilyar dahil yan ay physics yan no? Angle, no? Pero kapag ka dinala mo na yan sa lugar na may naninigarilyo, nagiinuman, nagpupustahan, tapos nandun ka rin, nagiging masama na siya. Ngayon, dadaling mo lang yung bilyar, lagay mo lang sa 10th floor. Sa church, may bilyar. Pero sa writing si Mrs. White, masama ang bilyar, basketball, chess, kasi kumakain yan ng oras, matakaw. Yun ang context nun. Card, bagaman walang taya, pagka kinain na yung oras mo, sa halip, magbasa ka na lang ng Bible, basahin mo, tapusin mo yung aklat ng John, yung araw na to. May iwasan mo yung non-religious activities. Although ako, lately, nagbabasketball na din ako solo, pero ayoko nang kalaro. Kinakailangan, meron din tayong exercise. Ako ay nagkulang sa exercise, kaya naging unhealthy na yung lifestyle. Be diligent sa bahay, organize, discipline, and focus. Kapag tayo ay hindi organize sa bahay, nadadala natin dito sa church. Yung hinigaan natin, hindi natin kayang tiklopin. Yung kalat natin, hindi natin kayang ilagay sa basurahan. Nagiging pabigat tayo sa kabuuan. Mag-engage tayo sa personal devotion. Tanungin natin, Panginoon, ano bang message mo sa akin ngayong gabi? Bagaman ikaw ay Adventist na, napakinggan mo si Kim, anong message ni Lord sa iyo kagabi? Ganun yung attitude ng devotional prayer for life natin sa ating mga sarili. Dapat, Lord, ano ba yung message mo sa akin? Kahit alam na natin yung topic. At magkaroon kayo ng habit ng Bible reading every day. Sana ay hindi nyo malimutan ito. Isa sa mga adhikain ni Pastor yung ay mabasa nyo ang buong Biblia at maunawain ninyo ang mga nakasulat dito. Hindi lamang tuwing midweek, vesper, or Sabbath nagbabasa ng Biblia. Dapat binabasa ng Biblia. Lalo na sa mga binyagan, may mga Bible kayo, umuwi kayo mamaya, dalhin ninyo yung mga Bibles nyo. Kapag may project na sinasabi yung speaker, binubuksan ninyo sa Bible nyo, then biguhitan ninyo. Mas maganda yung may guhit yung Bible, mas marumi, mas maganda. Kung may time kayo mag-prayer and fasting, mas maganda. Dahil kinakailangan yung ating disiplina masubmit sa Holy Spirit. Sa ganun, makagawa yung Holy Spirit sa ating group. And another thing lately, na tunan ko last BOY, is learn to appreciate each moment of sacrifice by the team or individuals. Well, last time, nakita ko dito, umiiyak, parang hindi man lang kami na-appreciate. Pagod na kami, tapos dami-dami pa sinasabi na dapat gawin. I learned from that situation, no? Joyce. Nakita ko si Joyce. Hindi si Joyce yun. Yung kasama ni Joyce. Yung kasama ni Joyce. Nalimutan ko na, pero I feel it. Kasama ko si Elder Ribas, saka si Brother Ian, Elder Ian. Tapos ako, nagiging masyadong hectic kami na ganito yung rules, dapat ganitong gawin, ganito. Tapos nasasaktan tayo kasi parang, are we not doing our best? Parang ganon. And then na-realize ko na masama naman pala. Minsan, ay huwag muna tayo mag-evaluation, kundi pasalamatan muna natin yung nagawa ng ating kapwa, di ba? Huwag na lang yung gabi-gabi na evaluation, parang lahat ng ginawa mo mali. Di ba nakakayak naman talaga yon? Pero naalala ko sinabi ni Mrs. nung nangyari yon, kung hindi man kayo na-appreciate ng inyong kapwa, na-appreciate kayo ni Lord, di ba? Kung hindi kayo napasalamatan ng kapwa, napasalamatan naman kayo ni Lord. Kasi ginagawa niyan, hindi para kay Pastor, kay Elder Ian o kay Elder Ribas, kundi para kay Lord. Okay? And then, kailangan meron tayong victory party. Kahit walang baptism, ang pangangaral is already victory. Ang pangangaral ng salita, nag-Bible study ka buong taon, halimbawa, wala kang napabinyagan, tagumpay pa rin yun. Kasi ang sabi sa Bible, ipangaral ang salitang ito at darating ang wakas. Hindi sinabing, magpabinyag ka, then darating ang wakas. Hindi sinabing gano'n. Mangaral ka, bahala ng Holy Spirit. Kasi there is time na tayo ay nagtatanim lang ng buto, ng pananampalataya. Pag alis ni Pastor yung, may darating na pastor, siya na yung aani. Kasi, may nagtatanim, may umaani. Baka sa time na to, nagtatanim muna tayo, hindi pa tayo umaani.
Kaya wag nyo i-compare talaga yung pastor. Grabe yung pastor ngayon, no? Ang sipag-sipag pero walang napabinyagan. Pero yung pastor na ito ngayon, no? Relax lang, pero ang daming binyagan. Grabe, ang galing talaga, no? Diba? Huwag mo ang gaganunin dahil may time na reaping and time ng sowing. And then, plan to have a commissioning night. Ito hindi natin nagawa. Sabi ko, bago sana ito, kaso nagkasakit ako. Sabado, sana magkakaroon tayong commissioning. Lahat ng speaker, papupuntahin sa harap, ipagpipray ng elder o ng pastor. At magme-message tungkol sa commissioning, sa The Great Commission, sa Matthew chapter 28. Nang sa ganon, ay next time, no, sa Voice of Youth ninyo, dala Sabbath school, i-ano nyo sa Sabbath school leader, mag-commissioning tayo. Lahat ng speaker tatayo dito, lahat na mag-join sa BOY. Then mananawagan kayo, sino pa gusto mag-join sa BOY, pipila dito, pagpe-pray, magkakaroon ng commissioning. Kayo inaatasan na mangaral sa ganitong petsa hanggang ganitong petsa. Yun ang hindi natin panagawa. Season 3 na tayo ng DOY, wala tayo nun. Kaya kailangan meron tayong gano'n. And napakagaling ninyong gumawa ng budget, praise the Lord. Imagine, kanyan, 58,000, no? Prepare ni God. Na-amaze talaga ako. Dati, problema tayo dahil wala tayong budget. Then yung CLC hindi pa nakapagbigay dahil wala tayong bank account. Pero natapos ang NBOY, lo and behold, meron tayong cortina, meron tayong dalawang performance na tayo gumagawa. Pag tayo gumagawa, may blessing si Lord. Susunod niyan, mapapaganda na natin yung fourth floor, no? Meron na tayong tiles dyan, gano'n na. Basta may gawain tayo lagi. And I'm dreaming someday na gagawin ninyo ang Voice of Youth, hindi lamang dito sa loob lagi ng church. Dapat tayo ay lalabas din. Dito sa loob ng church, maganda yung revival sa buong kapatiran, nurturing. Pero sa pangangaral, sometimes dito sa loob, and then sometimes sa gym, sa labas, sa basketball court. O kaya sa ibang distrito, sa ibang lugar. Pupunta tayo somewhere at tayo doon yung mga ngaral. Sa mga churches na nalulungkot, sa mga churches na wala kakayan ng mangaral, pupuntahan natin, napakasarap sa pakiramdam na tayo nakakatulong sa ibang church na naghihitaw sa kanilang pangangaral. I think that's all.